Mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Ang buwan ng Agosto ay napakahalaga sa pagpapatingkad ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Bukod sa pagtatalaga sa buong Agosto bilang buwan ng wikang pambansa, ipinagdiriwang din natin ang Araw ng Mga Bayani sa huling linggo nito. Sa kaparehong diwa ng pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan, isang independent publisher ang may misyon na suportahan ang mga Pilipinong manunulat at palakasin ang mga lokal na pamayanan sa pamamagitan ng kanilang mga katha. Tulad ng mga sinaunang balangay na naglalakbay sa malalayong destinasyon, layunin din nilang maabot ang iba't ibang sulok ng ating bansa at magdala ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga aklat na sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Kaya't huwag kayong aalis. Sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng mayang kwentuhan kasama ang mga founders ng Balangay Books na sina Ronald Verso at Beverly Wico C. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang mga founders ng Balangay Books, writer couple Ronald Verso at Beverly Wico C. Magandang hapon, Ronald and Beverly. Welcome back to Art to Art. I think mga 10 years ago, 2013, ilang buwan bago kayo ikasal, ang first meeting natin dito sa Art to Art, and you're back. Welcome back. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Lisa, and to the rest of the Art to Art team. Thank you for having us back. And siguro, let's start with maybe personal and professional highlights of your journeys together as a couple in the last 10 years. Okay. Sige, Ronald, mauna ka na. We were here, the first time we were here, sinimulan pa lang namin yung Balangay. Mm-hmm. So, we were introducing it to the show also, and to your viewers. Mm-hmm. And now, after several years, malaki na, no, yung naging, nagawa namin, no? Mm-hmm. Ilang libro na rin ang nailathala at marami sa mga iyon ay nakilala naman, bigyan ng parangal, at nakita ang husay. Sa personal na bagay. Sa personal po, ma'am, meron na po kaming 2 anak together. And we have Karagatan Verso, who was born in 2015, and then right after po, si Baybayin Verso naman po, was born a year after. Wow. So yun po. And right now, they are being homeschooled by the Verso homeschool principal. Verso. Yung homeschooling is by choice? Yes.
Okay. So, let's talk about yung parang third baby o panganay. Pwede bang sabihin panganay? Which is Balangay Media Productions or Balangay Books. You envision this as an instrument for empowering local and grassroots literature. So, paano nabuo ang vision na ito, from the very beginning, at ano ang mga nag-motivate sa inyo na mag-focus sa community-based literature? Okay. Nanggaling kami sa dalawang magkaibang organisasyon. Si Bebang galing sa Linangan ng Imahen, Rhetoric at Anyo. At ako naman ay sa Cavite Young Writers Association. At the time na naisip na namin magsama at magkapamilya, tinayo namin yung Balangay at para ipagpatuloy yung mga bagay na natuklasan namin sa pamumuno ng dalawang organisasyon na mas magandang mag-focus sa grassroots na literature. Una, dahil nakikita namin na sila yung dapat na kinocultivate, yung kanilang leadership, dapat doon tayo nagsisimula. Bago makarating sa kanilang mga aklat, dumadaan sa napaka-rigorous na proseso, minsan hindi na nakakarating sa kanila. So, naisip namin na mas maganda magsimula tayo sa inyo. Kilalanin natin yung mga manunulat mula sa inyo. Dapat ang una ninyong maging mambabasa ay mga tao sa kapitbahay ninyo, nakasamahan ninyo sa lipunan, sa community ninyo. Bago pa ang buong bansa. So nakikita namin na sa ganung paraan, nagtutuloy-tuloy ba? Itong mga manunulat na to, gumagawa sila ng mga organisasyon nila, maliit na organisasyon, nakapagbubuo sila ng mga bata, natuturuan din nilang magsulat, gumawa ng libro. At sa tingin ko, eventually, may pagyabong sa pagsusulat at sa pagbabasa sa natin. So you also conduct workshops to build confidence in publishing books as a communal effort. No? Okay. So ano ang mga key elements na fino-focus ninyo during these workshops at paano ito nakakatulong sa mga partisipante? Sa workshops po, we always make sure that their topics of their writings will be their own place. Hanggang sa, alimbawa po, kalye nila, meron po akong kinonduct na workshop na very recent lang po, ang topic ay doon sa kanto. Yan. Meron din po kaming tungkol sa sarili nilang town or bayan. For example po sa Dagupan, ganyan po, no? At meron din po kaming na-conduct na workshop na para naman po sa mga Sama Badyaw. At ang paksa po nila, at na siya naming pinerscribe while they were trying to find topic about what to write, ay yung sarili po nilang karanasan bilang mga Sama Badyaw. Kasi po ang target reader po ng mga gagawin nilang akda ay ang mga Sama Badyaw na bata. So yun po. Kaya kailangan po talagang tungkol sa sarili nilang karanasan, sa sarili nilang lugar. Kasi po nakikita po namin na walang ibang pinakamahusay na makakapagsulat tungkol sa kanilang lugar, kundi sila rin lang po. Yes. So parang nagiging pinapagpatuloy yung kultura, yung history ng tribo or nung community na yon. Sila din ang nagpapatuloy nito, no? So Tama po. Yeah, okay. Wow. Opo, so they will write about their own people, kapitbahay nila, kaibigan nila, kamag-anak nila, kapamilya nila. So, yung mga kadalasan po na nandun sa mga output, ay yun pong mga tao na nasa kanilang paligid din. Sabi nga nila, write about what you know. No? Oh, okay. So, as publishers, paano niyo pinipili ang mga literary works which you think would be best to represent and preserve yung literary wealth at resources ng isang lokal na pamayanan? Ayan po. Siya po yung nag-screen. Oh, sige. Okay, Ronald. Una, tinitingnan namin kung napapahalagahan ba talaga yung community. Kung may makikita tayo na
insight, no, tungkol sa lugar na yon, kung paano niya napoproseso yung kanyang danas. Hindi ako particular dun sa husay agad. Kasi yun nagagawa yun, na nalilinis, nakikinis. No? Yung bang makita namin na merong yung gustong sabihin tungkol sa lugar. Yun yung parang partikular na hinahanap. Pangalawa po, ang kino-consider din po namin ay yung kanilang malasakit doon po sa kanilang komunidad. Halimbawa, kasi po, syempre, importante rin na nakikita nila yung kanilang mga kasama sa komunidad bilang kapantay nila, no? Hindi nila, they do not look down on them. Yes. Kasi bilang writer, dapat kapantay din natin yung ating mga babasa. Hindi natin sila tinuturing na, reader lang yan, o taga-consume lang ng ating panitikan, o taga-consume lang ng ating mga sinusulat, kundi kasing talino rin po nila, no? Kasing talino rin nila yung kanilang mga target na mambabasa. Okay. Nabanggit ninyo na may mga parangal. In fact, kamakailan, nanalo ang Balangay Books ng 4 na awards sa National Book Awards. Wow, congratulations sa inyong dalawa. Pwede nyo bang ikwento sa amin ang tungkol sa mga award-winning books na ito at kung ano sa tingin ninyo ang nagpatingkad sa kanila? Dala ba ninyo yung award-winning books? Opo. Pakita natin sa ating televiewers. Ayan po. Ito sila. Aha. Ang pasasaan ay mula sa Patnanungan Island, no, sa Polillo. Si Jesus Aman Calvario ay nakilala ko around 7 years ago. Na mayroon siyang maraming nasulat na manuscript na na halo-halo lang, no? At nakita ko na may husay itong bata na ito na isalaysay yung kanyang danas, no, sa isla. Sabi ko, gawa tayo ng aklat. Tingnan natin kung saan ito pupunta. Eventually, he underwent a period in his life, no, na realized niya he was diagnosed with schizophrenia. So there was a time na he was absent. No? He didn't connect with me, and then when I found out, lumabas pala siya from the rehab, and then and the book changed, no, from initial na para experiences lang in the island, naging tungkol na siya doon sa danas niya sa schizophrenia, and his days walking down the streets, no, like para siya naman nagsasabi, no, na nagmukha siyang taong grasa. He cannot sleep, and it was yung paghanap sa kanya ng tatay niya at ibalik siya for rehab. So naging napaka-importante nung aklat, hindi lamang para doon sa kanyang mga kasamahan sa isla, no? Isla ng Patnanungan, para din sa awareness natin, no, sa danas ng mga taong dumadaan sa schizophrenia. So ito yung laman, no, ng pasasaan. Ito ay nanalo po sa National Book Awards. Anong category? Nanalo siya sa non-fiction prose, best non-fiction prose in I see. National Book. Okay. So ito yung parang parang grand award na nanalo. Tapos meron pang 3 pang libro na nanalo ng award din. Anong category naman yon? Ito naman po ay for poetry in Filipino, sa ilang sirkulo ng impyerno. No, may parehong danas din ito kay Jesus, tungkol naman ito sa kanyang pagkalulong, no, sa droga at sex. And his days in the rehabilitation center and out of it, going back there and out of it. Kaya po siya ika-ilang circular impierno because of the experience na nakalabas, pero kinailangan bumalik, pero nagawa ulit na
kawala ulit. Tapos, ano nga tawag din sa ganun? Yung Relapse. Napaka-controversial ng cover. Pero, yeah, sige. So, napakahusay po na makata ni Miguel Paulo Celestial. And we are very honored and proud to have his collection. Sobra pong, ang ganda po ng mga feedback ng mga mambabasa ng tula. Okay. Autobiographical Poetry. Okay. Yun po. Isa po sa mga napatunayan po ng libro na ito ay yung, kahit po manipis po siya, no? May kita nyo ilang tula ang laman, pero nasa content po yung laban ng libro na ito. Siguro mamaya-maya pwede tayong magbasa ng isang excerpt mula sa libro na mapipili ninyo. So yung pangatlong libro naman na nanalo ng award ay ang... ito po ang nanalo for Best Novel in Filipino, El Arbol de la Alegría ni R.M. Topacio Aplaon. Pero parang Espanyol yung title. No? The Tree of Joy. Best Novel in Filipino. Okay. Tungkol naman ito sa sa danas ng nung karakter na tumalikod sa successes niya. At nagtago sa pinakasulok ng Pilipinas, which is not named here, pero this is General Santos. I see. So most of what happened here is in General Santos City, and then yung successes niya nandun naman siya sa mataas na lugar, sa Baguio. So I think it will be very interesting to know yung how geography played in the storytelling, dun sa highs and lows ng character. He's actually is trying to escape from violence, but eventually led himself to another one. So ganyan yung kwento niya na parang there's no escape. Anong pare-pareho? Okay. Well, bago natin pag-usapan ang pang-apat na libro na nanalo ng parangal, mag-commercial break muna tayo. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama sina Ronald Verso at Bebang C. ng Balangay Books. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa wika, ipinagdiriwang ngayong Agosto ang buwan ng wikang pambansa na may temang Filipino, wikang mapagpalaya. Inaanyayahan ng Komisyon ng Wikang Filipino ang publiko na bumisita sa Facebook page nito para sa mga iba't ibang kaganapan tulad ng serye ng mga webinar nito ukol sa wika. Para sa iba pang detalye at impormasyon, makipag-ugnayan sa sangay ng impormasyon at publikasyon sa pamamagitan ng email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph. Sa musika, matutuloy na ang palabas ng musical theater artists na si Carla Guevara La Forteza mamayang gabi August 11, 7:30 p.m. sa tanghalang Ignacio Jimenez o CCP Black Box Theater sa CCP Complex, Pasay City. Ang unang pagtatanghal ng Triple Threat Concert Series na ito ay dapat na ginanap noong July 25, ngunit kinailangang ipagpaliban dahil sa nakaraang bagyo. Ang Triple Threat Concert Series ay nakatuon sa mga performer na may kakayahang umawit, umarte at sumayaw. Tampok sa naturang serye sa taong ito ang mga batikang leading women sa Philippine Musical Theater. Kabilang din sina Sheila Valderrama Martinez sa October 17 at Tanya Manalang Atadero sa December 12. Inihahandog ng Manila Pianos Artist Series si Lizzie Beth Estrada sa kanyang homecoming recital na pinamagatang Songs My Mother Taught Me. Ito'y mapapanood sa August 18, 6 p.m. sa Manila Piano Showroom, Ronak Lifestyle Center, Paseo de Magallanes, Makati City. Pagkatapos ng palabas ay babalik sa Estrada sa London sa September bilang third-year student sa Royal Academy of Music. Kasamang magtatanghal sa recital ang pianist na si Mariel Ilusorio at violinist na si Angelo Miguel de los Santos. Para sa ticket, mag-email sa rsyfacunda@gmail.com o magpadala ng message sa Facebook page ng Manila Pianos Artist Series.
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang founders ng Balangay Books na sina Ronald Verso at Bebang C. So, let's pick up on that fourth book, yung nanalo ng parangal. Kasi nga, 4 na libro yon. So, yung first ay Pasasaan. Tapos, yung pangatlo ay, yung pangalawa ay yung sa ika-ilang sirkulo ng impyerno ni Miguel Paulo Celestial. Ang pangatlo ay ang El Árbol de la Alegría ni R.M. Topacio Aplaon. At ang pang-apat ay? Ang It's a Men's World po. It's a Men's World. Opo. Original work ko po, Bebang C, and it was translated by Ken Ishikawa po. Into English. English, I see. Si Ken Ishikawa, parang Hapon naman yung pangalan na nag-translate from Filipino to English. Okay, so Bebang, tell us about your book. Opo. Ito pong libro na ito ay unang nilathala po ng Anvil Publishing. We are very thankful to Anvil. Nilathala po ito at in-release noong 2013. So, right before po kami nag-asawa ni Papa P, ni Ronald Verso. So, lumabas po yung libro na yun. It was in Filipino. And it was about my childhood in Ermita, a red light district in Manila. So, yun po, doon po umikot yung mga sanaysay tungkol po sa Ermita, sa ilang bahagi ng Pangasinan, kung saan po galing ang aking nanay, at iba pa pong mga Metro Manila na lugar kung saan po ako nagstay. So, ito po ay pinasalin po namin after a few years, pinasalin po namin kay Ken Ishikawa na isang kaibigang manunulat. Siya po ay half Japanese, half Filipino. I see. At po ay kaedad namin. So, yung pong henerasyon o yung mga panahon na aking tinutukoy dito sa mga essay ko ay gagap na gagap po ni Ken. Bukod po doon, si Ken din po ay lumaki naman po sa Malate. Ang Ermita at Malate po ay magkatabi pong bahagi ng Maynila. So, alam na alam po niya yung mga pasikot-sikot ng area na yon kasi doon din po siya halos lumaki. So, malaki pong tulong yun sa kanyang pagsasalin. Kaya po, palagay ko ay nagandahan po sa salin yung mga hurado, especially the Manila Critics Circle, ang partner po ng NBDB for the National Book Awards. I see. Kaya po siya naparangalan ng Best in Translation. Wow. Best in Translation, and of course, congratulations, Bebang, sa iyong libro. I think yan yung libro na pinag-usapan naman natin nung 2013 episode sa Art to Art. Okay. Po. Alright. Well, bilang mga book publishers, gaano kalaking suporta ang binibigay ninyo sa mga authors na katrabaho ninyo? At ano ang mga, syempre, karaniwang challenges kung saan nila kinakailangan ng mas maraming tulong? I think una po, ma'am, yung mga kontrata po namin, nasa wikang Filipino, maligayang buwan ng wika. Kasi posible po yun, no, na ang ating mga kontrata ay nasa wikang Filipino. Yung pong wika na madali pong maintindihan, pati po mismo yung kontrata namin ay madali po siyang maintindihan. Kahit hindi po kailangan ng
lawyer, no, abogado o mahusay sa kontrata upang maunawaan yung kontrata. So, una po yun para sa amin, ganun po yung aming suporta na binibigay sa kanila. Kalawa naman po, yung pagdating po sa profits, we are trying our best, no, to give them 50% of the profit. Wow, parang hating royalty. kapatid. Hating Oo. kapatid. Yeah. Very challenging po yun. Napaka-admirable naman nun. Oo. Yes. Very challenging po yun, ma'am. Lalong-lalo na hindi naman po kami well-off at saka maliit po yung aming publishing company. Pero nakita po kasi namin, ma'am, yung kalakaran sa ating publishing industry at sobra po talagang nakakalungkot. Maliit na maliit po talaga yung royalty para sa mga author. Bukod po, minsan po, wala pa minsan, ma'am, na wala pang royalty, no? So, minsan po ay one-time payment, ganyan po. So, nakita po namin na dapat po mayroong magbago and we are trying to really keep up with that. Kahit po medyo talagang sobrang tight na po nung mga pasok ng income tsaka yung labas ng expenses. Pero so how do you market and distribute your books? Saan ito mahahanap ng ating mga interesadong viewers and listeners ngayon? The books are available online. Online, I see. Oo. Sa Shopee. Sa Shopee ba? Sa Lazada. And, so ano ang isi-search nila sa Shopee? Totoo ba? Shopee? No, Lazada. Lazada lang pala. Sorry. Lazada, sorry. Okay. Sasayo na sana Shopee, PPP. And you can always buy through our FB account. Yeah. And So available din siya through social media sa Facebook. So ano ang i-search naman nila sa Facebook? Balangay Books din. Balangay Productions. Okay, sa Tama Facebook. Po. At sa Lazada. Tama po. Meron din po kaming sinasalihan ng mga book fair. Minsan po nagdadala din po kami ng mga libro kapag may mga event po kami na pinupuntahan. Very personal approach po, no? As in, pwede po kaming i-chat and then kung magkikita po sa isang pagkakataon, ginagawa naman po namin yun. Parang personal po namin inaabot. Yes. Yan po. So very, pero katulad din ng mga libro na pinapublish ninyo, it's very personal talaga. Tama po, ma'am. Very talagang, personal. talagang very community-based, no? Oo. So, papalaganap natin yun. Opo. Okay. Nais din po namin idagdag, ma'am, yung tungkol dun sa suporta para sa authors. Talagang tinututukan po ni Ronald yung pagpapakinis doon po sa manuscript. Ito pong pasasaan, it went on for how many years? 8 years. Around 8 years ba? Wow. 8-year journey. 8 years po. Yes. Tapos ito naman po, Mga 2 or 3 years po bago po siya malathala. As in talagang back and forth po yung feedback ng editor. He serves also as the editor. Back and forth po yung feedback with the author. Yun po. Tapos ako naman po, minsan, hindi po ako lagi, no? Minsan I read the manuscript also, pinapacheck sa akin ni Ronald, and I also give my feedback. Bilang ako po yung mas may, formal na education background regarding sa creative writing, sa literature, ganyan po, no? So, mas formal po. Yung, we also say it to the authors na, kailangan mo yata, ito yung posibleng basa dyan, kahit hindi mo intention, posibleng mabash ka, mga ganyan po. So, we give those kinds of feedback, no? Yung support na rin po dun sa author. And, kinikinis talaga namin, ma'am, yung works. We do very, very, tawag dito, tight, proofreading, ganyan po sa layout, and also the covers. So, binabasa po namin yung manuscript and then find the best artist or best image to go with the manuscript to serve as a book cover. Yun po. Well, at para lalong maengganyo ang ating mga viewers at listeners na mas kilalanin ang mga katha ng Balangay Books, magkakaroon tayo ng isang espesyal na pagtatanghal
mula sa ating mga panauhin. Magbasa tayo ng excerpt. Pero bago yan, Ronald, can you tell us a little more about what you are going to read for us today? I'm going to read a part of Pasasaan. No? This part is when yung kanyang nakikita niya yung lugar niya sa kalye. This is one of his writings nung naglalakad siya sa kalye. Nagpapalipat-lipat siya. And ito yung tumatakbo sa utak niya. Habang naghahanap siya ng makakain. Ito yung tingin niya sa mga tao sa paligid niya. Alright, mga kaibigan, let us all listen to this reading by Ronald Verso. May mga sandaling nakalilito ang sandali. Gaya nito, ang mga taong pinakikibagayan mo'y mananakit sa iyo nang di mo inaasahan. Biglang mananaig ang pag-aal sa balutan. Nakapupukaw ang mga tanawin sa labas ng pintuan. Bitbit ang mga gamit at lalakad sa kawalang patutunguhan. Hindi ko alam noong panahong iyon kung anong hinahanap ko sa kalsada. Marahil ang paghahanap ang aking hinahanap. Malaking tulong ang paisa-isang hakbang. Ang pagtulala at pagtanga sa isang bahagi lamang ng bawat sulok. Dooy mas nakikilala ang mga bagay, ang mga detalye. Sa tuwing mahihimlay sa nakaparadang tricycle, waiting shed, kubong tambakan, o kaya'y maupo sa bangketa dahil sa sobrang pagod, ewan kung bakit tila busog ang kaluluwa at buong-buong nakukuha ang inaasam. Kahit kung titingnay, wala namang nangyayari. Ang bawat pahingay mahalaga, ang bawat pagdipay panteteritoryo, ang bawat pagpikit ng lumbay man o ng halakhak ay nagiging malaking usapin. Ganoon sa kalsada. Ang pagkapraning ay naituturing na katalinuhan. Masasabi mong wala naman talagang matatalino dahil wala namang bobo. At dahil lumiliit ng ganito ang mundo, kung iisipi, kay layo na ng nararating kahit hindi halos umuusad. Isa na itong paglalakbay sapagkat pinaliit ang daigdig. Sa pagsusulat ko sa ilalim ng gas na ilaw poste ng kabubukas pa lang na panaderya, masasabing naangkin ko ang buong magdamag ng kawalan. Ang ginaw ng madaling araw ay napakalaking biyaya, sapagkat kung minsan, nakakatakot din ang hatid ng liwanag. May darasal mong sana ay umulan, bumagyo, umambon man lamang. Kung hindi magtatago na lang sa kalawanging yerot, magpapalamig sa gilid ng kanal, panonoorin ng mga bulat at kitikiting nabuhay sa pagtigil ng tubig. Makulay din ang buhay ng hindi pag-inog. May ngiti maging sa pagbagsak ng isang butil ng mangga sa puno ng kapitbahay. Grabe naman yung image na. Maraming salamat. Grabe yung image na nakita ko sa aking mind nung binabasa mo yan, Ronald. Maraming salamat, Ronald Bebang, sa pagdalaw ninyo sa aming programa. And of course, hangad namin ang iyong patuloy na tagumpay bilang mga manunulat at publishers. Siyempre, more success sa Balangay Books. Yeah, maraming salamat po, ma'am. Bahagi po kayo ng tagumpay ng Balangay, kung ano man po yung narating namin. Kasi po, isa po kayo sa mga nagbigay ng pagkakataon nung ito po ay maliit lamang na vessel na pumapalaot sa katubigan. Yun naman ang layunin ng aming programang Art to Art. Salamat po, ma'am, at sa Art to Art team, the entire Art to Art team. Thank you. Thank you. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuhay Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.